Hallelujah. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Ngayon po ay tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang morning devotion po ay nagmumula dito sa Door of Faith, Hsinchu, Taiwan. Tayo pong lahat, tayo po ay umupo, tayo manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos. Nakilain kayo sa umagang ito. Panginoon, patuloy kami lumalapit sa inyo. Patuloy niyo nga po kami samahan sa aming pagbubulay-bulay na inyong salita. Hayaan niyo, Panginoon, na patuloy niyo ipagkaloob sa amin yung kaunawaan na nagmumula sa inyo, banal na Espiritu. Kayo, O Diyos, yung patuloy na sumama sa amin. Sa inyo, O Diyos, yung pinakamataas na papuri, sa inyo pinakamataas na parangal at pagdakila sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin ng Diyos, umagang ito tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Samahan niyo po ako sa aklat ng Mateo. Sa Mateo chapter 5, verse 9. Naulit ko po, Mateo chapter 5, verse 9. Ito po, babasahin ko po. Ito po ang sinasabi. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Ang sabi po dito, napalad ang mga taong gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Blessed are the peacemakers. Tayo bilang mga lingkod ng Diyos, tayo po ay tinawag na peacemaker. Amen. Lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo ay dapat dala-dala po natin is yung kapayapaan po. Na kahit nasaan pumunta yung ating mga panyapak ay kailangan dala-dala po natin iyon. Sabi dito sa unang Korinto, chapter 14, verse 33, ang sinasabi, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Tandaan po natin na ang Diyos na tumawag sa atin ay Diyos ng kaayusan. At dapat po tayong bilang mga lingkod niya ay kailangan nagtataglay po tayo ng kaayusan. At yung kapayapaan po ay lagi dapat natin kasama, hindi po dapat yung maghihiwalay. Amen. Ang bidoon, bilang mga lingkod ng Diyos, tayo ay pinapaalalahanan ng Panginoon. Kahit nasaan man tayo, anuman yung mga sitwasyon, kasama man natin ay kapwa natin mananampalataya, at lalo na po kapag ang kasama natin ay hindi natin kapwa mananampalataya, tayo ay hinihimok ng salita ng Diyos na lagi natin taglayin yung kapayapaan. Dito po sa aklat ng Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 22 hanggang sa mga sumusunod. Ang sinasabi, Ikalawang Timoteo chapter 2, 22, kaya nga iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan, sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal, mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumawag sa Panginoon. Sa 23, iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo sapagkat alam mo namang mauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away, sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay, magturo at matyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya, baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos na pagkakataong magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Amen. Ito yung isang katangian ng bilang mga lingkod ng Diyos na katulad nga ng sinasabi ni Apostol Pablo, na kailangan ito yung tataglayin natin. Bilang mga lingkod ng Diyos ay dapat taglay-taglay po natin yung kapayapaan. Na kapag kayo mga kasama natin ay hindi natin kapwa mananampalataya, kailangan makita po yung Panginoong Jesucristo po sa atin. Kailangan ay, kung dati yung ating pagkatao ay madali tayong magalit, at para bang napakainit ng ulo natin palagi, masanggi lang tayo ay parang gusto na nating makipag-away, at ganun po. Hindi po yung dati nating pag-uugali. Kung ganun yung dati nating pag-uugali, tandaan po natin, sabi doon sa Korinto, ay tayo ay bago na po nilalang. Simula na nga tayo tumanggap sa Panginoong Jesucristo, tayo po ay bago na. When you say bago na, wala na yung dati nating pagkatao. At yung ating dating pagkatao ay hayaan natin sa dati na lang natin na buhay.
Sabi doon, wag na nating balikan pa yung dati nating pagkatao. At talagang ngayong tayo tumanggap na sa Panginoon sa Kristo, hayaan natin tayo maging lingkod na tapat sa Kanya. Isang lingkod na kalugod-lugod sa Kanyang harapan, at kailangan natin na i-maintain talaga yung kapayapaan po sa ating mga buhay. Amen. Kailangan makita, sabi nga, tayo yung liwanag na sanlibutan, tayo yung asin, sabi doon, at ilaw na sanlibutan, sabi doon sa Mateo. At kailangan yung liwanag na nagmumula sa Panginoon si Kristo ay makikita po sa atin. Sabi doon, walang liwanag na maitatago. Lalo na kapag tayo ay nasa isang madilim na lugar, tapos may dala kang ilawan, ay hindi mo maaaring itago iyon. Di ba po? Ganon din po tayo bilang mga Kristiyano. Kailangan makita yung liwanag na nagmumula sa Panginoon sa Kristo sa atin. At makita iyon ng sanlibutan. Sabi nga tayo bilang mga lingkod ng Diyos, tayo yung tagapagbaliktad ng mundo. When you say tagapagbaliktad ng mundo, kailangan, sabi doon, dala-dala natin yung magandang balita sa kanila. At yung magandang balita na yun, ayun yung nagbibigay ng kapayapaan. Siya yung nagbibigay ng kaligtasan. At kailangan ayun po ay taglay-taglay po natin. Saan man tayo pumaroon, kailangan dala-dala natin palagi yung salita ng Diyos. At yung bawat na pag-aaralan natin, ay kailangan din po mag-manifest sa atin. Diba po, sabi doon sa Galatians chapter 5 verse 22, isa sa bunga ng banal na espiritu ay kapayapaan. Sabi doon, love, joy, peace. Pangatlo po yung kapayapaan. At bilang mga lingkod ng Diyos, kailangan hindi natin alisin yung kapayapaan. Ano man yung mabibigat na sitwasyon na dumaraan sa atin, kahit para bang punong-puno na tayo. Dito po sa Taiwan ay nag-i-stay tayo sa dormitory. At doon sa isang dormitory, doon sa isang room pa lang ay iba't iba na po yung ugali ng tao. At hindi naman po lahat yun ay mananampalataya. Minsan, mag-isa ka lang. At minsan matetas po talaga yung patience mo. Matitest talaga kung talagang taglay-taglay mo yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Kasi iba yung ugali nila at marami pong pagkakaiba. At talagang minsan ay tayo ay tinitest talaga. At kailangan makita palagi sa atin yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Na kahit na ganito yung pag-uugali nila, kailangan pa rin, makita pa rin sa atin bilang mga Kristiyano. Sabi nga, bilang mga Kristiyano, tayo dapat yung nag-a-adjust sa kanila. Hindi dapat natin hayaan sila yung mag-adjust para sa atin. Hindi yung, porque tayo Kristiyano na hindi ganito, ganyan. Dapat makita pa rin sa atin na tayo mismo yung naglilikha ng kapayapaan doon sa isang lugar na yun. Kailangan makita pa lang nila tayo ay nandito na. Alam niyo po yun, kapag ikay Kristiyano, kahit hindi pa sila nakakakilala, pero once na nalaman nila na talaga yung pamumuhay mo is maayos, kahit ano pa yung pinag-uusapan nila, na po, pag minsan sa pub, ay nag-uusap sila ng hindi maganda. At pag nakita ka nila, ay, nandiyan ang likod ng Diyos. Kailangan dala-dala po natin yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Hindi kapag nakita tayo, ay, nagkakagulo yung isang lugar. Mahirap po yung ganon. Di ba po? Dapat bilang mga Kristiyano, saan man pumunta tayo, ay dapat ang dala-dala natin ay yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Kailangan magiging payapa yung isang lugar, hindi magdudulot ng kaguluhan. Dahil ang Diyos na tumawag sa atin ay Diyos na kaayusan. Amen. At siya, sa Kanya nagmumula yung kapayapaan, at siya yung kapayapaan. Amen. Kaya kailangan natin, bawat isa sa atin ay taglayin natin yon. Limutin na natin yung dati natin pag-uugali na hindi maganda. Kung tayo ay kilala tayo ng mga taos na pagiging mainitin yung ulo, sa pagiging palasagot, laging nakikipag-away, kailangan po ay bilang mga lingkod ng Diyos ay sabi doon, isuot na natin yung bago nating pagkatao, sabi doon sa Colossus. Taglayin talaga natin yung katangian na nagmumula sa Panginoon. Ito po sabi dito sa Romans chapter 12. Romans chapter 12 verse 17. Sabi po dito, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama, sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng may mapayapa at kasama sino man. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti, pagbayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo, kung nauuhaw, painumin mo, sa gayon ay magbubunton ka ng mga bagas sa kanyang ulo. Amen. Ito pa yung minsan na
pinapaalala sa atin ng Panginoon. Sa ating pakikitungo, lalo na sa hindi nating kapwa mananampalataya, kailangan natin, sabi ko kanina, kailangan natin tayo yung nag-a-adjust po. Amen. Kailangan, kahit hindi na maganda yung pakikitungo nila, wag natin gantihan ito na masama, kundi gantihan natin ito ng mabuti. Bilang yung tayo tinawag na ng Diyos sa kaayusan, tayo tinawag ng Diyos para maakay talaga sila. Diba po? Dahil tinawag ng Panginoon para dalhin yung mga tao doon sa magandang buhay po para sa Kanya. Amen. Doon sa kaligtasan. At kailangan, taglay-taglay natin bawat araw yon. Amen. Makita sa atin, sabi nga dito, last verse na lang po, dito sa aklat ng Efeso chapter 5, verse 1 to 2. Yaman kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Amen. Sabi dito, bilang mga lingkod ng Diyos, kailangan taglayin natin yung bagong pagkatao na nagmumula sa Panginoon. We should be the imitators of Christ. Pag sinabing imitators of Christ, kung ano man yung pamumuhay na ginawa ng Panginoon dito sa mundo, ay kailangan po natin tularan. Sikapin natin bawat araw. Although lahat naman po talaga tayo ay hindi natin kayang tularan ang Panginoon Jesucristo. Pero yung banal na Espiritu ay nilagay na ng Panginoon sa atin at siya na yung nagkukonvict sa atin na gawin talaga yung pinakamabuti sa Panginoon. Na gawin yung tama sa paningin ng Diyos at sa paningin ng tao. Kaya purihin ng Diyos umagang ito. Ngayon po ay makakarinig tayo ng testimony po na kabutihan ng Diyos. Kaya tawagan ko po ang ating kapatid, Sister Clarence Agaloos. Amen po, purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon po na makapaghayag ng kabutihan ng Panginoon. At tetestified ko lang po kung paano po ako nakakilala sa Panginoon. Before po ako mag-Taiwan is personal prayer ko na po ang makilala ang Panginoon at lubusan ko po siyang makilala. At pagdating ko po ng Taiwan dito, dumating po ako ng Taiwan 2016 at 8 months po bago niloob ng Panginoon na aking makalabas sa dormitory po na aking tinutuluyan. At taong 2017 po, April 16, 2017 po, nang una ako naka-attend po sa ganitong gawain na na-invite po ako ng katrabaho ko na hindi ko po akalain na siya pa yung gagamitin ng Panginoon dahil sa sitwasyon po na nangyayari sa akin is doon po, yun pala po yung gagamitin ng Panginoon para abutin ako. Kaya salamat sa Panginoon sa nung taong 2017 is yung una-unahan kong attend sa ganitong gawain. Salamat sa Panginoon. Start noon hanggang ngayon is nagpapatuloy ako dahil yun yung personal pa na prayer ko sa Panginoon na kahit hindi pa ako ganun nakakakilala dati is ang ninanasa ng puso ko is maglingkod sa Panginoon. Dati po hindi po ako Kristiyano. Umalis po ako sa Pilipinas ng sagradong Katoliko po. Pero yung puso ko po parang laging may kulang nung bago ako umalis ng Pilipinas. Sabi ko, gusto ko maglingkod sa Panginoon pero hindi ko po alam kung paano ko mag-uumpisa, kung paano ko lalakaran yung ninanasa ko. Pero salamat sa Panginoon na hindi niya ako pinabayaan, na itinugon niya yung panalangin ko, na dinala niya ako dito sa bansang Taiwan, na kahit hindi ito yung pangarap ko na bansa, hindi niya inallowed na doon ako mapunta sa alam niyang hindi ko ikakabuti. At salamat sa Panginoon dahil nung nandito na ako sa bansang Taiwan, nagpapatuloy, may mga sitwasyon po na nangyari na nagtatrabaho ako, kala ko tuloy-tuloy na. Nandun yung mga kasama ko, parang komportable na ako sa mga kasama ko dahil alam ko lingkod ng mga Panginoon yung nasa paligid ko, nandyan sila. At dumating po sa point na yung mga kasama ko is lahat po na lay off. Kalooban po ng Panginoon sa kanilang mga buhay is umuwi po. Naiwan po ako mag-isa, na umiyak pa ako sa Panginoon. Panginoon, paano ako magpapatuloy? Yung mga kasama ko, umuwi na, ako na lang yung naiiwan. Sabi ko, Lord, magpapatuloy pa ba ako? Pero nung pinaisip sa akin ng Panginoon na magpatuloy ako dahil yun yung, nung lumapit ako sa Kanya, is personal prayer ko yun. Bakit ako mananangan sa mga kasama ko?
Sabi ko, sige na nga, magpapatuloy ako. Tapos dumating po sa point na yun na mag-isa na ako, na wala pa akong trabaho po noon kasi na-lay off nga po ako, naghanap ako ng trabaho nung time na yon. Tapos nag-chat po ang Pastor Anthony na kung nais ko pong mag-aaral ng discipleship. Yun po yung first batch ng discipleship po dito sa norte ng Taiwan. Salamat sa Panginoon at nag-oo naman po ako kahit wala po akong kasiguraduhan na makapag-stay ako ng Taiwan. Pero salamat sa Panginoon, niloob ng Panginoon na makapag-stay pa rin ako, makapagpatuloy sa Kanya. At lubusan ko pa siyang makilala at nakahanap nga po ako ng trabaho na andun po ako dati sa Chungli na akala ko dun pa rin po ako. Nasabi ko, Lord, dito ako nag-start. Dito mo na rin lang ako i-stay sa Chungli. Kasi nandun may mga kilala na ako doon. Ang nakahanap ako ng trabaho is dito sa Sinchu. Sabi ko, Lord, ililipat mo ako sa Sinchu pero hindi ko alam. Wala pa akong kakilala doon. At sinabi na lang po ng Pastor Anthony na doon ako mag-church sa Sinchu pero sabi ko, Lord, sa loob-loob ko lang po, kaya ko pa ba? Ako pa ba to? Kasi haharap ako sa kanila, wala akong kakilala. At salamat sa Panginoon, nung nalipat po ako dito, parang wala po. Parang iisa po kami na, nunas ko, ano yung nararanasan ko sa Chungli, no, sa mga kapatiran doon, is same lang po. Kaya salamat sa Panginoon. Dinako niya ako dito sa Door of Faith Sinchu, tapos bago pa lang po ang Door of Faith Sinchu noon, at talagang pinakita po ng Panginoon kung paano siya kumilos dito po sa lugaring ito. Kaya salamat sa Panginoon at ginamit niya rin po ako dito at talagang inano ko po yung buhay ko na sabi ko, yung panalangin ko is paninindigan ko kahit na ako'y manghina ay patuloy akong mananatili sa Panginoon. Dahil yun naman po talaga yung yung ninanais ng puso ko eh. Hindi naman po para sa tao, kundi para sa Panginoon po. Kaya salamat sa Panginoon na napunta ako sa lugaring ito, may mga trials man, may mga pagsubok na naranasan na kahit na minsan na sabi ko, Lord, ayaw ko na, hindi ko na kaya. Patuloy pa rin akong nananatili at dinala pa ako ng Panginoon sa mga sitwasyon na paano ako hubugin ng Panginoon. Doon sa mga dati kong mga pag-uugali na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon is binago niya ako. Na ginamit niya yung trabaho ko para yung higit po sa lahat is yung patience po. Ginamit po ng Panginoon yung trabaho ko upang baguhin at magkaroon talaga po ng mahabang pangunawa po. Dahil doon po talaga ako mahina. Yung pasensya po. Para sa yung pagtitimpi po, hindi ko po talaga kayang gawin yun. Sabi po nga po ni Pastora kanina, yung mga dati nating buhay is hindi ko po talaga ma-explain kung paano ako binago ng Panginoon. Dahil lang po talaga sa habag at biyaya ng Panginoon, kaya ako nakakapagpatuloy po. Kaya salamat sa Panginoon na nagisaksi rin po ako ng Door of Faith Sinchu na sa maraming tao na dati kung ilan lang kami dito ang dumadalo, ilan lang kami, kung sino mga tumatayo, sino yung mga workers, siya din yung umaattend. Kaya salamat sa Panginoon na ang laki ng pagbabago na pinakita at na himala ng Panginoon sa aking buhay na talagang ginamit niya yung buhay ko para mapatunayan kung gaano siya kabuti sa amin. Sa atin pong lahat. Kaya salamat sa Panginoon na yung verse na una kong natutunan nung una ako nakakilala sa Panginoon is trust in yung sa proverb po 3:5, trust in the Lord and do not lean by your own understanding. Kaya salamat sa Panginoon na lagi kong pinanghahawakan yung kanyang salita na yon na kahit yung simpleng verse na yon, trust in the Lord, lagi tayong magtiwala sa Panginoon na kahit ano man yung sitwasyon is ang Panginoon lamang ang malalapitan natin sa ating mga buhay. Walang iba tayong pwedeng lapitan. May mga kaibigan tayong nakikilala. Ang dami ko pong dating kaibigan noong dating ko dito sa Sinchu. Pero sabi ko, Lord, bakit ganun? Utay-utay silang nawawala. Nung nakikilala nila ako, para silang utay-utay na nalalagas. Kaya salamat sa Panginoon na ang nais kasi pag sa makamundong buhay po kasi pag may mga kaibigan ka, kung ano yung nila, yung buhay nila, yun yung gusto nilang gawin mo rin, tularan mo sila. Pero ako po is, dahil nakakilala sa Panginoon at may pinangahawakan po ako na
na salita ng Panginoon na laging magtiwala sa Kanya na kahit ano yung mangyari sa akin, iwanan man ako ng mga kaibigan ko. Ang Panginoon, alam kong hindi niya ako iiwanan dahil ang Diyos laging nandyan na kung ano siya noon hanggang ngayon ay ganun pa rin siya na hindi siya nagbabago. Higit po sa lahat is yung pag nananalangin po tayo. Ang Panginoon po, tuwing po ako nananalangin, hindi po, ang tinutugon po ng Panginoon sa akin is yung silent prayer ko po. Kapag nagsa-silent prayer po ako, doon po nangungusap ang Panginoon, doon po siya nagpapahayag sa aking buhay. Dahil minsan po, katulad po dati, sabi ko nga po, before pa ako mag-Taiwan, na dati po akong Catholic, at nasabi ko po na kanina na ang personal prayer ko is yung makakapaglingkod sa Panginoon. Hindi ko po ina-expect yun na nasabi ko. Tapos ngayon po, na-realize ko, sabi ko, Lord, salamat kahit doon sa time na panalangin ko na yun is tinugon mo. At hanggang ngayon ay nananatili at patuloy na ginagamit niyo sa gawain niyo. Kaya salamat sa Panginoon dahil kay tapat sa aking buhay na patuloy mong ginagamit sa gawain niyo. Kaya salamat sa Panginoon, sa katapatan niya na nananatili pa rin ako. At maraming favor na pinapakita ang Panginoon na dati, sabi ko, Lord, gamitin mo ako na makaabot ng mga kaluluwa na hindi ko alam, turuan mo ako, Panginoon. Pero ngayon, sa habag at biyaya ng Panginoon, nagagamit ako ng Panginoon sa mga katrabaho ko. Nagtatanong sila, marami silang katanungan, pero salamat sa Panginoon, nasasagot ko naman po yung mga katanungan nila. At salamat sa Panginoon dahil binibigyan niya ako ng mensahe na tuwing sa simpleng mga tanong nila is nasasagot ko. At sabi nila, gusto na rin nila maglingkod sa Panginoon, pero hindi nila alam paano. Sabi ko, kilalanin nyo ng lubusan ng Panginoon at manalangin talaga kayo kung ano talaga yung nilalaman ng puso nyo. Huwag pabigla-bigla sa desisyon dahil ang Panginoon is nandyan lang yan na naghihintay ko ano talaga yung nais natin na sumunod sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon sa mga bagay na ibinigay niya sa akin na talagang makapanatili sa Kanya. Kaya salamat po sa Panginoon, sa Diyos po lahat ng papuri. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon, marahil ay nagtataka kayo at may patotoo. At yung mga kasama ko rin po dito nagulat. At ang akala nila itatawagin din sila. Purihin ang ating Panginoon. Kahapon po ay nagdaos po ang morning devotion ng 8 taon po. Kaya po ako po ay naririto upang maging bahagi sa pagpapasalamat sa Panginoon sa 8 taong katapatan ng Diyos sa gawain na ito po tuwing umaga. At sa kapurihan at kadakilaan ng Panginoon na ang Diyos po ay ginamit ang Pastor Paul para mapasimulan po ang morning devotion na ito na kung aalalahanin ko po, ang devotion na ito ay pinasimulan talaga po para sa mga manggagawa ng Door of Faith Taiwan sapagkat alam po ng Pastor Paul na hindi po kami nagkakasama-sama tuwing umaga sapagkat iba-iba po ang schedule ng trabaho. Kaya ang ninais po ng Pastor Paul noon ay magkaroon ng online or live devotion. At purihin po ang Panginoon mula noon, 2016, August 31, ay hanggang sa ngayon, ay nagpapatuloy po ang gawain na ito. At kaya po ako nagbigay daan para sa isang patotoo upang mapatunayan talaga ang kabutihan at kadakilaan ng Panginoon na patuloy pa rin po siyang bumabago ng mga buhay, kumakatagpo ng mga panalangin, tumutugon sa mga pangangailangan at ang kanyang mga salita ay palaging nananatili. At sa Philippians 1:6, sabi po doon, He who began a good work in you will be faithful to complete it until the day of Jesus Christ. Kaya, salamat po sa Panginoon sa patotoong narinig natin, maging sa mensahe ng ating Panginoon. At natatandaan ko mga po sila itong nagpatotoo.
isang grupo po sila noon eh. At purihin ang Panginoon, hindi po permanente yung mga bagay na nangyayari sa atin. At ito'y napapalitan, nababago, ngunit isang Diyos na nakilala natin na kahit kailanman ay hindi nagbabago. Nananatili siya noon, ngayon at magpakailanman. Kung papaano siya naging tapat, makapangyarihan, at tumutugon at tumutulong noon nung siya ay naririto sa kanyang kapanahunan ng ating Panginoon hanggang sa ngayon. Ganun pa rin po yung pagdaloy ng kanyang kapangyarihan, ganun pa rin po yung pagtugon niya sa mga panalangin, at marami pang mga kaluluwa ang naliligtas at nakakilala sa Panginoon hanggang sa mga sumusunod, hanggang sa makita natin siya ng mukhaan, ay mananatili ang ating Panginoon. Kaya salamat sa Diyos, purihin ang ating Panginoon dahil patuloy po ang tagumpay sa gawain na ito. At kung ano po yung pinasimulan din ng Pastor Paul sa kanyang desire ng kanyang puso upang mapalaganap ang salita ng Diyos, hanggang sa ito nga pong morning devotion ay na-share na ng marami at nakarating na rin po sa iba't ibang mga lugar. Purihin po ang Panginoon. Hindi po ito dahil sa ginawa ng tao o dahil sa pamilya ng Pastor Paul o mismo sa kanya, kundi ito po'y dahil lamang sa katapatan ng ating Panginoon. Kaya purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Pwede po ba tayo umawit-awitin natin yung lahat ng papuri? Dahil sa Diyos lamang po lahat ang kapurihan. Hallelujah. Praise you, Jesus. Purihin kayo, Panginoon. We give you all the glory. We give you all the honor, Panginoon. Sa inyo ang lahat ng kapurihan. Hallelujah. Hallelujah. Tayo pong lahat. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lahat ng papuri, hindi nagbabago. Buong puso at kaluluwa ang aming pagsamba. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Pagsuyo at pagmamahal sa'yo'y bibigay. Minsan pa po sa simula, ng papuri ay sa inyo. Hindi nagbabago. Hallelujah. Glory to your holy name, Lord Jesus. Sa inyo ang lahat ng papuri, Panginoon. Kayo na aming Diyos na hindi nagbabago, kayo noon, ngayon at magpakailanman. Purihin kayo, Panginoon. To you alone, Lord. Sa iyo lamang, Panginoon. Sa inyo lamang, O Diyos. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. For the last time, lahat ng papuri. Hallelujah. Lahat ng papuri sa inyo. Hindi nagbabago. Praise you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Sa inyo'y luwalhatiin kayo, Panginoon. Hallelujah. Ngayon at kailanman. Thank you, Lord Jesus. Sa inyo ang lahat ng papuri. Sa inyo ang lahat ng pagdakila, Panginoon. Kayo ang aming tagapagtanggol. Kayo ang aming tagapagligtas. Kayo ang patuloy na sumasama sa amin. Kayo ang nagkakaloob. Hallelujah.
kayong nagpapala, kayo Diyos na mabuti. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Kadakilaan niyo ay wala. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa maraming mga kaluluwa, Panginoon, na inyong idinako, binago ang buhay, at naglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat sa panahon na kayo'y patuloy na tumutulong, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Patuloy ninyong pinagpala ang gawain na ito, ang morning devotion na ito, Panginoon, na marami pang mga kaluluwa ang naaabot, marami pang mga kaluluwa ang natutugunan ng mga panalangin. Salamat sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Hindi kayo nagbabago, Panginoon. Nananatili kayo, Panginoon, na tapat. Nananatili kayong makapangyarihan sa lahat. Purihin kayo, O Diyos. Ama, salamat sa inyo, Panginoon, sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa 8 taon na inyong katapatan sa buhay ng inyong mga anak, maging sa gawain na ito, Panginoon, sa morning devotion, sa pag-aaral ng inyong mga salita, tuwing umaga, Panginoon, at sa katapatan po ninyo na ipinagkaloob, O Lord, sa bawat isa sa amin, mula sa inyong lingkod, Panginoon, kay Pastor Paul, hanggang sa mga sandaling ito, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa inyong mga lingkod na ginagamit sa pagpapahayag ng inyong mga salita. Purihin kayo, Panginoon. Purihin at dakilain ang inyong pangalan, O Diyos. Kayo lamang ang matanyag, Panginoon. Kayo lang ang mapapurihan, Panginoon. Dahil ang inyong gawa ay totoo, Panginoon. Ang inyong mga salita ay totoo, Panginoon, at buhay, na patuloy na nagbabago ng maraming buhay, Panginoon, na wasak. Salita ninyo ay makapangyarihan, na patuloy na nagpapagaling, Panginoon, nagbibigay kagalingan sa sino mang nakakarinig nito, O Diyos. Ang salita ninyo ay buhay, Panginoon, na patuloy na nagbibigay kasagutan sa maraming mga katanungan, Panginoon. Nagbibigay kalayaan, Panginoon, sa maraming pagkabihag. Nagbibigay kapayapaan, Panginoon. Purihin kayo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Hayaan ninyo, Lord, na sa mga sumusunod pang araw, buwan at mga taon, Panginoon, na ang gawain na ito ay gagamitin po ninyo, ay patuloy pa ito maging pagpapala sa marami pang mga kaluluwa, O Diyos. Purihin po kayo, Panginoon. Niluluwalhati namin kayo at dinadakila sa inyong katapatan. Purihin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Happy 8th anniversary po ng morning devotion, ang pag-aaral ng kanyang mga salita tuwing umaga, 5:30 to 6 o'clock a.m. Patuloy po nating ibahagi ang gawain na ito. At doon po sa mga kasama ko po dito sa Taiwan, mga pastor, manggagawa at kapatiran, ay hayaan po natin na sa tuwing nakakarinig po tayo ng mensahe mula sa gawain ito ay ibahagi po natin. I-share po natin upang patuloy pang lumaganap ang salita ng Diyos. God bless po sa bawat isa. Happy 8th anniversary po. God bless po.